Una sa lahat, Sir Red, ay nagpapasalamat ako dahil na-feature ninyo yung aking unang isinare na story. Kaya naman ako na naman po ay magbabahagi sa inyo ng dalawa ko pang karanasan. Unahin po natin nung high school na ako. Second year to be exact. Konting description tungkol sa kwarto kung saan po naganap itong kababalaghang ito. Ang sistema po kasi, pagbukas mo ng pinto, madadatnan mo na agad ang kama. Sa gilid ay may bintana pero hindi agad labas ng bahay ang iyong makikita kundi ang garahe na kung saan meron din po doon na nakalagay na isang salamin na parabang ang kapal at nakadikit sa dingding. Yung tapat namin ay highway na kaya kapag may sasakyan, nakakapasok at sumasabog ang liwanag sa kwarto dahil sa refleksyon na kung minsan ay tumatama pa mismo sa naturang salamin. Noong panahon na maganap ito ay siyang kasikatan pa nga po nung movie na The Grudge. Sa katunayan, kapag pinanunood talaga namin noong panahong iyon ang movie na ito, nahihirapan akong matulog. Minsan pa nga ay ang dami ko pang iniisip patungkol sa kwento nito at baka mamaya kasi ay mangyari sa akin. Pinipilit ko na lamang matulog sa tuwing naaalala ko yung mga eksena sa pelikulang iyon. Magkagayon man ay nakailang ulit talaga naming pinanood ito noon, Sir Red. To the point na halos makabisado ko na nga ang mga eksena sa pelikula. Hanggang yung pinakahuli nga po, nagpaalam na ako na gusto ko nang mauna na matulog dahil tiyak ay mahihirapan na naman ako. Thankfully, nung time na iyon ay nakatulog naman ako agad. Kaso, out of nowhere, hindi ko rin alam kung bakit nagising ako bandang alas 12 ng hating gabi. Sa pakiwari ko pa nga ay idlip lamang talaga ang nangyari at hindi siya tulog. Kaso ang problema, eto na naman at hindi na naman ako makabalik sa pagkatulog. Hanggang sa naaninagan ko ang kisame. Sobrang dilim, tapos ang pumasok agad mahaba ang buhok at naroroon siya sa kisame habang pinagmamasdan ng aking pagtulog. Ito yung ini-imagine ko talaga, Sir Red, yung karakter nung The Grudge, na baka mamaya ay bigla na lamang siyang sumampa mula sa kisame at ako po ay dadag-anan at sasakalin. Pumikit na lamang ako ng sobrang diin tapos nagtaklob pa ng unan sa ulo. Nang walang ano-ano'y may naramdaman talaga akong hibla ng mga buhok na dumampi sa braso ko. Ang sistema naman kasi nito, Sir Red, nabanggit ko na talagang inilagay ko ang unan sa ulo ko na kung saan yung mga braso ko pa'y nakayakap sa unan na ito. Agad ay pinagpag ko yung dumikit na iyon sa aking braso at inisip ko talaga na baka buhok lamang iyon ng kapatid ko na katabi ko nung time na yun. Kaso na-realize ko na lamang, Sir Red, na napaka-imposibleng buhok iyon ng kapatid ko gayong ilang gabi naman na kami halos na magkatabing matulog at tsaka isa pa hanggang balikat lamang po ang gupit ng buhok namin pareho. Pero yung dumampi talaga sa akin na alam kong hibla ng buhok ay napakahaba. Kahit na takot ako, pinagpag ko talaga ang aking braso at nagpray ako tapos tinanggal ko na yung unan sa pagkakatakip sa mukha ko at tumingin sa taas pero wala naman akong nakita kaya natulog na akong muli. Wala kaming pinanood na movie na nakakatakot kinabukasan dahil sa experience kong ito. I really don't know, Sir Red, kung talagang epekto lamang ito nung pelikula
o dahil yung takot talaga namin ay sagad-sagara nung pinapanood namin ito kahit makailang beses na. Hanggang sa ito na. It's just a happy normal day. Rainy night pa nga, pagsapit ng dilim. Nagising ako sa kalagitnaan ng tulog ko noon. Ewan ko pero parang may pumatak po na tubig sa mukha ko. Hindi muna ako dumilat. Kinapa ko lamang yung bahagi ng mukha ko kung saan ito pumatak. Kaso wala naman akong nahawakan na basa. Kaya hinayaan ko na lamang, pero makailang beses Sir Red ay may tumulo na naman sa aking mukha. Dumilat na ako at saktong biglang may dumaan na sasakyan kaya lumiwanag sa kwarto. Believe me or not, sa pagtama ng liwanag ng headlight doon sa aming salamin na sabi ko ay nakakabit sa labas at nag-reflect sa loob ng aming kwarto, hindi ako pwedeng magkamali sapagkat may nakita talaga akong isang figura ng babae at alam kong basang-basa siya. Nakapatalongko nga siya, Sir Red. Yun bang parang akma ng itsura ng magsasayaw ng 8-8? Nakatingin siya sa mukha ko. Pero yung mukha niya ay hindi talaga klaro. Alam ko sa pamamagitan ng direksyon ng kanyang katawan, sa akin siya nakatitig. Hindi ko rin nakitaan ng anino na nagcast mula sa kanyang katawan patungo sana sa akin. Basta't alam ko na ang putla ng kanyang balat at tunay na basang-basa ang kanyang buhok. Sa segundong iyon nakita ko kung gaano kaitim ang ilalim ng kanyang mga mata. Yung bahagi ng eye bag kumbaga. Orange ang damit niya at sa kanya ay mababakas ang walang ka-ekspresyon na pagmumuka. Bigla akong tumayo at binuksan ang ilaw. Bagamat sobrang lakas ng tibok ng puso ko noon dahil first time ko talagang makaengkwentro, as in harap-harapan na sobrang detalyado ang ganoong klaseng nilalang. Kinikilabutan talaga ako ng panahon na iyon pero nagawa kong i-switch on ang ilaw pero wala na po akong nakita afterwards. Kahit man lang yung kanyang basang bahagi ng katawan o yung naiwan man niyang basa sa sahig ay nawala, Sir Red. Hindi ko rin alam kung anong pahiwatig nito sa akin. Nais ko lamang din mag-iwan ng katanungan lalong-lalo na sa mga solid ninyong tigapakinig dito sa Sindak Short Stories. Wala na kasi kami doon sa bahay na yun. Pero ilang beses ko pong napapanaginipan ang bahay naming yun. Meron pa nga pong isang nangyari na first time na hindi ko alam kung anong tawag pero this was a break time nung nagtatrabaho na ako. Basta gising ang diwa ko pero hindi po ako nakadilat. Nakita ko yung POV na nasa bahay na iyon at ako ay nasa kwarto talaga, Sir Red. Katawan ko at ako ang nakita ko. Na-curious ako kaya hinintay ko kung ano ang susunod na mangyari. Pero nakita ko yung babaeng mahaba ang buhok, nakatalikod pero para po siyang papalapit. Kaya dumilat na ako kasi natakot ako. Doon sa senaryong nakita ko, Sir Red, sa halip na kulay puti ay kulay flesh ang nakita ko talaga, Sir Red, sa buong paligid ko. Ano po kaya ang ibig sabihin nito? Nakaka-travel ako? O meron na ba akong espesyal na maituturing na isang kakayahang salig sa paranormal? Magandang gabi. Ako po si Gerald, 19 years old, mula po sa Isabela. Maikli lamang po ang aking ibabahagi sa inyo. Ito po yung nangyari nung ako ay 12 anyos pa lamang at patungkol ito sa birthday party na pinuntahan namin ni Mama sapagkat pagdating namin sa birthday party na iyon, kapansin-pansin na yung dalawang bahay
sa tapat nung mismong venue na kung saan wala pong katao-tao. So fast forward, may 3 batang bisita po yung birthday celebrant. Basta't naglalaro po sila at hawak-hawak yung isang puting lobo. Nasa labas sila ng bahay at sinundan ko po yung mga batang iyon at upang tignan ang kanilang harutan at paglalaro sapagkat talagang sabik na sabik ako sa kapatid. So habang ibinabato nila yung lobo pa itaas, yun bang parang bina-volleyball, nang mapalakas nga yung hampas nung isang bata doon sa lobong kanilang nilalaro, ay aksidente po na pumunta yung lobong iyon sa loob ng bakuran nung isang bahay na wala din pong nakatira. Since open naman yung gate, nagtungo yung 2 bata upang kunin yung lobo. Basta't ewan ko lamang, Sir Red. Paglingon ko doon sa mismong bahay kung saan pumasok yung mga bata, partikular sa bakuran, may nakita po talaga ako na isang babae na nakakulay pink na dress na nakasilip doon sa mismong bintana. Hindi ko po pwedeng masabi na ito ay isang guni-guni o pagtama lamang nung sunset nung oras na iyon sapagkat malinaw talaga na ang puti nung balat ng kanyang muka although hindi ko nakita talaga ng klaro ang kanyang pagmumuka. Para ba siyang nakatitig sa 2 bata na pumasok sa bakuran nila? Sa pakiramdam ko nga, ang bigat at kung i-interpret ko nga noon, Sir Red, ay parang galit yung babaeng naka-pink na dress doon sa bintana. Nang makuha na nga ng 2 bata yung pinaglalaro ang lobo sa mismong bakuran, mas lalo po talaga akong natakot sapagkat sa akin naman ibinaling nung babaeng nakadress na pink doon sa bintana ang kanyang pagkakatitig. Malinaw pa naman din kasi, Sir Red, ang mga mata ko nung panahong iyon kaya dito ko na po nakita ang kanyang buong pagmumuka. Wala pong mata yung muka ng babae. Yung ulo naman niya ay dinadaluyan ng pulang likido na para bang pinukpok o kung ano pamang matigas na bagay ang humataw sa kanyang ulo. Nang muli ay ibinaling ko ang aking tingin doon sa gawin ng kanyang mga mata. Nakita ko naggagripo talaga, Sir Red, ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang matahan. Nawirduhan man yung mga batang nagva-volleyball nitong lobong puti na ito, pero natakot din sila nang ako ay magsisisigaw at tumakbo muli sa loob ng bahay kung saan ginaganap yung birthday party. Nakakahiya man pero talagang gumawa ako ng eksena noon doon, Sir Red, kaya hindi ko rin talaga siya malilimutan. Pero mas hindi ko talaga maalis sa isipan ko yung itsura ng babaeng nakakulay pink na dress na walang mga mata. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.